Mm. Mm. Good day sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating channel Mercado Official po. Ang pag-usapan natin mga kaibigan, talagang magmamanok lang. Itong pinakamagandang kulay na gawing budka o budsag. Ano ba talaga ang pinakamagandang kulay mga kaibigan? Sa akin naman dyan ay pwede naman kahit ano. Pwede naman yung bulik, pwede naman yung mga puti. Pero kung tayo naman mga kaibigan ay medyo ano na talaga sa sabong. Pinakamaganda mga kaibigan, wala na pong iba yung pula po. Kasi pag magbudkak tayo, ang gawin natin, wala namang problema yun sa mga colors mga kaibigan. Pero kahit sino mga breeder dyan, nagtaka ka, bakit pula talaga? Oh, kasi yung pula mga kaibigan, pwede mong commercial, pwede mong panggamit, at saka wala siyang kontra sa mga kulay mga kaibigan. Maliban na siguro kung makalaban niya ay gold gray po. Yun naman talaga ang ano natin mga kaibigan na pag maggawa ka ng isang budka, eh maganda yung pula po. Kasi ang pula mga kaibigan, kahit saan mo siya i-cross, pwede naman sa of colors, pwede naman siyang, kasi ang of colors mga kaibigan, dominante naman yun sa kulay. Pag ipari siya ng pula, sa pula to bulik, talagang malabas yung mga bulik, pula to gold, may mga gold. Di katulad ng pula to pula mga kaibigan, saka na sila magpalabas sa pula talaga. May mga ano pa doon, may mga tumaw pa doon. Pero ang ano mga kaibigan, di tayo maano sa mga of colors. Kasi kung gusto mong lagyan ng mga kulay na of colors ang iyong manukan, pwede ka naman magpakasta sa babae na bulik, babae na gold. Talagang malabas kasi yung of colors mga kaibigan. Dominante yung ano nila po, yung kulay. Talagang lumalabas yun, kaibigan. Kaya sa akin, pag ikaw ay isang breeder, kahit yung mga big time breeder, kaibigan, wala naman sigurong, mayroon siguro, pero bihira lang. Talagang ginagamit po na foundation ng kanilang manukan ay talagang pula po. Kung hindi pula na wine red, pulang basag, yung tinatawag nilang mga punkan, ay talagang ganun ang mga kulay ng mga ginagamit na budkak po. Pero pag mayroon namang iba na yung mga gray, pero bihira lang mga kaibigan. Talagang pula ang pinaka ginagawa nilang base blood po. Kasi itong magmamanok tayo, kaibigan, lalo na sa commercial side tayo, eh maganda yung pula talaga. Kasi ang pula naman kahit saan mo i-cross, kung gusto ka magka-color sa manuka mo, pwede mo lang ipakasta yung color sa iyo, sa iyong budkak na pula kasi magpalabas yun kasi ang colors ay dominante sa kulay po. Kaya walang problema kung ano, lalo na pag nasa commercial side ka, kaibigan. Katulad ng kaibigan ko dati sa Mindanao, kaibigan, ang kanyang ginawang budkak po ay ano, yung bulik. Pero backyard lang. Parang okay lang yun. Kasi panggamit lang naman niya mga kaibigan. Meron din akong isang kaibigan dito sa Bohol na ang ginawa niya ano mga kaibigan, yung budkak niya ay yung ano, yung tawag doon mga kaibigan, yung puti na may mga lakton ba yun mga kaibigan? Yung sa amin tawag dyan sa Mindanao ay bangkas eh. Yun ang ginawa niyang bugak. Pinakasta niya sa mga pula, pero backyard ba rin? Pero ang daming panalo po. Alam mo na, itong mga bangkas, talagang alam na natin na mga galing itong mga manok na to. Talagang may mga angat yan. At saka lalo na pag may cross mo yan sa mga sweater, may lumalabas din ng mga pula. Paminsan-minsan, pero kadalasan, mga puti talaga. Pero may mga lumalabas pa rin na medyo pula po. Kasi itong maghanap tayo bilang isang breeder po, maghanap tayo ng gawin nating broodcock o ano man yung mga gusto mong kulay. Sa akin, mga kaibigan, sa mga ganyan, kung siguro panggamit mo lang, na pwede yung color, pero pag dito ka sa commercial side po, ay mahirap yun. Kasi, lalo na ngayon, mga kabataan ngayon, mahilig talaga sa mga punkan, sa mga pumpkin sweater. So, sa akin naman, mga kaibigan, hindi naman ako nagbase sa kulay.
ang sa akin, yung magaling na manok na medyo, lalo na pag ikaw kasi isa kang breeder mga kaibigan. At talagang hangarin mo yan na makuha mo yung isang magandang kulay, magaling pa, magandang kulay. Lahat na mga kaibigan ba, ibuhos mo na yun sa isang manok po. Kasi pag sinasabi mo lang kulay mo lang ang hinahanap mo, ay mahirap din yun, kulay. Tapos kulang sa palo. Paano yun? Yung magandang kulay, magandang istasyon, magandang away nila, estilo sa away. Talagang kung breeder ka, ay talagang ibuhos mo na lahat sa isang manok po na para makapalabas tayo ng medyo magagaling, magaganda pa. Kasi ay Ding Fair, example mga kaibigan, ang sabi niya nga, hindi daw siya nag-ano sa kulay ng manok. Ang sa kanya yung magaling na manok. Pero yung kay Carol Smith mga kaibigan, ay mas maganda yung sayings ni Carol Smith na breed the best to the best. Ibig sabihin, best mga kaibigan, lahat na yun. Kulay, estado ng isang manok, palo ng isang manok, estilo ng isang manok, lahat na. Kaya doon nagkatalo mga kaibigan. Kaya yung mga manok ni Ding at saka i-compare mo kay Carol Smith, yung kay Carol Smith, magaganda, magagaling pa. Kay Ding Ding, ganun din. Pero, nakauna dyan sa sweater ay si Carol Smith. At tayo naman dito sa baba, ay talagang hinahangaan natin yung mga puti. Kasi sila naman talaga ang nagbibreed ng mga manok na yan bago na i-spread dito sa Pilipinas po. Pero tayo, bilang isang breeder rin, katulad ko, breeder na pobreng breeder, maghanap din tayo mga kaibigan na magagaling, magaganda pa. Kasi alam mo na, lalo na pag nasa commercial ka, side ka, mag-share ka. Pero sa akin mga kaibigan, mag-share ako, pero talagang mura lang. Tayo naman ay gusto natin makatulong sa mga medyo baguhan din. Talagang ganun ang pisuhan lang. Pero sa atin mga kaibigan, enjoyment ang bilang isang magmamanok po. Wala naman sigurong naghangad na mayroon, kasi iba-iba tayo ng mindset Iba-iba tayo ng paniniwala mga kaibigan. Kaya itong sa atin ay talagang enjoyment na po. Saka sa pagmamanok ay marami tayong maging kaibigan mga kaibigan. Kaya yun lang po. Yun lang ang pinag-usapan natin na gawin nating brugkak o budsag na pinapakagandang kulay sa akin. Ito na, pula lang mga kaibigan. Kaya good morning sa ating lahat po.